Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Hindi na mabilang pa ni Sophia kung makailang beses siya nagpapabuga sa hangin habang ang mga tingin ay nasa labas sa bintana ng kanilang sasakyan. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang pagtapik ng mga daliri ni Rafael sa manibela at ang kaba na nararamdaman niya mula pa kanina. So anong plano? Rinig niyang tanong ni Rafael na kanina pa gustong lumabas ng sakyan pero pinipigilan siya ni Sophia dahil nais itong magsabay sila. Sandali lang, ang dami pang tao sa kalsada. Ilang minuto pa. Tugon ni Sophia nang hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. Katanghali ang tapat. Kalat ang karamihan sa mga tao dito sa lugar kung saan sila lumaki at nagkaisip. Nasa tapat lang nila ang bahay na tinitirhan niya noon na malaki ang pinagbago ngayon. Maganda, malaki at magara na ito tulad ng pinapangarap nila noon ng namayapang ama. Hindi niya sukat akalain na babalik siya dito para imbitahan ang kanyang ina sa nalalapit na karawan ni Amanda. May problema ba kapag nakita tayo ng mga tao dito? Tanong ni Rafael. Wala naman. Inalis niya ang tingin sa labas para lingunin ang katabi niya. Ayoko lang na makita nila ako dahil sigurado magtatanong sila. Ganun ba? Tiningnan niya si Rafael bago alisin ang tingin dito. Ilang taon akong nawala na parang bula dito sa amin. Tapos ngayon, bigla nila akong magpapakita na parang kabuti. Natural ang magiging reaksyon nila ay magulat. At ang kasunod noon ay wala nang katapos ang mga tanong. Mayroon ka bang responsibilidad sagutin ang mga yun? Mga kamag-anak ko ang ilan sa kanila. Ganun ba? Okay. Ani Rafael saka binuhay ang makinang sakyan. Kung hindi ka pa handa, sa ibang araw na lang tayo tumuloy. Nakaramdam naman ng konsensya si Sophia dahil mahigit isang oras na silang nasa loob ng sakyan subalit wala pa rin nangyayari sa sinadya nila. Aminado siyang kabado dahil sa maaaring reaksyon na kanyang matatanggap oras na lumabas sila dito sa kotse. Pero kung aalis sila, sayang ilang oras na biyaheng ginugol nila. Para lang makarating dito na sa kasamaang palad mukhang mauuwi lang sa wala. Hindi. Patayin mo ng sakyan. Lalabas na ako. Aniya at sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim bago tanggalin ang seatbelt. Binuksan niya ang pinto ng sakyan at sinalubong siya ng init sa labas na sinamahan ng mga matang otomatikong napalingon sa kinatatayuan niya. Sinubukan niyang hindi pansinin ang mga tingin na tila kinikilala siya mula ulo hanggang paa pero hindi niya kaya dahil kusang gumagalaw ang kanyang mga mata para tingnan at pilit ngitian ang ilan sa kaniya na mga kamag-anak nito. Sus Mariosep, Sophia! Gulat ng isang matanda nang mamukha ng babae naglalakad patungo sa dati nitong tahanan. Ikaw na ba yan? Magandang tanghali po. Ang tanging salitang kanyang binitawan na naging dahilan upang matauhan ang ilang taong nakatingin sa kanya nang makilala ang boses niya. Dali-dali siyang pinalibutan ng mga ito at gaya ng inaasahan, inulan siya ng mga tanong. Diyos ko po kang bata ka. Saan ka nagpunta? Ngayon ka na lang ulit na uwi dito. Nag-ibang bansa ka ba, Sophia? Ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Mukhang bigatin ka na.
Akala namin hindi ka na babalik dito. Miss na miss ka ng mama mo. Saan ka ba nang galing? Balita ko, may anak ka na. Nalula siya sa dami ng mga binabatong tanong sa kaniya. Sabay-sabay, natila basabik at hindi makapaghintay na malaman ang naging buhay niya sa loob ng maraming taon. Halos walang pinagbago ang mga tao sa lugar nila noon. Mga uhaw sa balita at impormasyon na kinalaunan ay kalat na sa buong barangay nila. Excuse me. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng malalim at malamig na boses mula kay Rafael. Pwede ko bang kuhanin ang asawa ko? Natahimik ang lahat. Maski si Sophia ay hindi nagawang magsalita dahil sa sinabi ng taong nagpatigil ng komosyon. Subalit pagmumulan ng panibagong mga tanong. Excuse me ho. Kinuha na ni Sophia ang pagkakataong ito para umalis sa kinatatayuan niya at wala sariling naglakad palapit kay Rafael. Nahinapit pa ang baywang niya upang lumapit pa siya. Salamat. Nakangiting wika ni Rafael sa mga taong ito na hanggang ngayon ay tulala at walang magawa kundi panoorin silang maglakad patungo sa mismong harap ng bahay na kanilang sadya. Ano yun? Takang tanong ni Sophia patukoy sa binitawan nitong salita sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay niya noon. Ang alin? Tila inosenteng tanong pabalik ni Rafael sa kaniya. Malamang yung sinabi mo kanina. Ani Sophia. Kunwari ka pang concern kanina, ikaw rin pala magiging dahilan para lalo akong pag-usapan. Hayaan mo maglakbay ang mga isip nila. Kaswal nitong sagot. Dahil sa huli, alam na rin naman natin kung saan tayo pupunta. Anong sabi mo? Susubukan sana ni Sophia nilawin ang sinabi nito nang mapadan ang kanyang tingin sa babaeng kabubukasan ng pinto ng bahay sa kanilang harapan. Sophia? Bakas ang gulat sa mukha nito na makita si Sophia. Hindi makapaniwala na maaaring pa rin palang mangyari ang matagal niyang hinihintay. Ang makita ang anak na bumalik sa tahanan nito noon. Kung gaano katahimik kanina sa loob ng sakyan, ganoon rin katahimik si Sophia sa loob ng bahay kung saan siya nakatira noon. Naninibago siya at pakiramdam niya ngayon lamang siya nakaapak sa lugar na ito. Ang daming nawala at napalitan sa sala kung nasaan sila. Mayroon din namang nanatili sa isang pwesto na kung saan naroroon pa rin ang mga litrato niya noong kabataan niya. Tumingin siya kay Rafael na gaya niya, nililibot din ang mata ng kabuuan ng sala. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Dumating na ang kanyang ina na may daladalang tray. Binaba nito sa mesa at mula sa dalawang plato, mayroon itong lamang pasta. Ito kumain muna kayong dalawa. Paborito niya ni Sophia nung bata siya. Hindi kumibo si Sophia. Totoong isa ito sa mga paborito niya noon at hindi nga lang siya sigurado ngayon. Sandali lang. Ikukuha ko muna kayo ng maiinom. Umalis ulit ang ina patungong kusina. Sinundan ito ng tingin ni Sophia habang nag-iisip kung paano iimbitahan ng ina sa kaarawan ng kanyang anak. Rafael, pwede bang ikaw na lang magbukas ng topic patungkol sa birthday ni Amanda? I-invite mo lang siya. Tapos, umalis na rin tayo kaagad. Aniya, sapagkat ang dami niyang naisabihin sa ina pero hindi niya alam kung anong unahin niya. Natatakot na baka magsimula na naman siyang umiyak at sumabog dahil hindi naging maayos ang huling pag-uusap nila. Hindi na naman siya nagpunta dito para pag-usapan iyon, kaya hanggat maaari, iiwasan niya ng mapag-usapan ang patungkol sa issues nila. Dumating ang kanyang ina na may dalang inumin sa tray at nang ito'y ibaba sa mesa, nagsimula itong magtanong sa kanila na una pa lang nahirapan itong sagutin ni Sophia. Kung hindi niyo mamasamain, ang tanong ko, mag-asawa ba kayong dalawa? O mali lang ako? Napalunok siya sabay tingin kay Rafael. Hindi niya nais malaman ng ina ang tungkol sa nakaraan niya. Kaya naman mabilisan sumagot dito. Kami po ang magulang ni Amanda.
Alam niyang naging malayo ang sagot niya kung kaya't dinugtungan na lang niya. Tama po kayo. Mag-asawa nga po kami. Ngumiti ang ina sa kabinaling ang tingin kay Rafael. Masaya akong makilala kita. Anong pangalan mo, iho? Inilhad naman ito ang kanang kamay sa harap ng ina ni Sophia. Ikinagagalak ko rin ho kayo makilala, senyora. Ako po si Rafael Garcia. Hindi mo kailangang maging formal sa akin. Wika ng ina pero malugod pa rin tinanggap ang kamay ni Rafael upang kamayan ito. Ako si Irene. Maaari mo akong tawaging ina kung nanaisin mo. Tumikim si Sophia upang kuhanin ang atensyon ng ina. Hindi naman po kami magtatagal dito. Gusto ko lang kayong maimbitahan sa nalalapit na karawan ni Amanda. Gusto niyo po kayong makilala. Nanlaki ang mga mata nito sa labis na tuwa at saya. Talaga? Naku, hindi ko tatanggihan yan. Gusto ko rin makita at makilala ang anak nyo. Gustong gusto kong mahawakan ang apo ko. Isang tipid at pilit na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Sophia. Habang si Rafael naman ay hindi maiwasang magtaka, gayong kanina lang, pinakusapan siya nito na siya ang mag-ibinta sa ina. Kailan pala ang birthday niya? At saka, saan gaganapin? Anong oras? Sunod-sunod nitong tanong. Inilabas si Sophia ang isang invitation card sa kanila pag sa mesa. Fairy tale ang tema ng birthday party ni Amanda. Gusto niya nakakostume din ang mga bisita, pero hindi naman required sa mga adult na sundin yun. Sa mga bata lang. Tumango ito. Ang mga tita at tito mo ba sa labas? Inimbitahan mo rin ba? Hindi siya nakasagot agad dahil lumingin pa siya kay Rafael na ang atensyon ay nasa hawak nitong cellphone. Rafael, walang problema sa akin. Mas marami, mas masaya. Mas mabuti rin kung makikilala ni Amanda ang mga miyembro sa side mo. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sopa. Excuse me po, lalabas lang po ako saglit. May kailangan lang akong saguting tawag. Pinanood ng mag-ina ang pag-alis at paglabas ni Rafael sa pintuan hanggang sa mawala ito sa paningin nila. Wala nang nervyos na nararamdaman si Sophia kumpara kanina, pero hindi maaalis ang pagkailang sa kasama niya ngayon. Hindi naman sa hinusgan ko ang asawa mo, pero sigurado ka na ba sa kanya? Tila nagpantig ang kanyang tenga sa kanyang narinig. Nilingon niya ang kanyang ina. Anong ibig niyong sabihin? Huminga ito ng malalim. Isa siyang Garcia. Hindi ka ba pamilyar sa apelyido niya? Natigilan siya. Hindi niya inaasahan na may ideya ang kanyang ina sa kung anong klaseng tao ang mga Garcia. Ilang beses nang nahuli ni Sophia ang katabi niya na paulit-ulit sumusilip sa gawin niya na tila ba may naisabihin sa kaniya habang pauwi sila sa asyenda. Alam mo, kung may gusto kong sabihin sa akin, ituloy mo na. Ako ang nahihirapan sa'yo. Aniya kay Rafael saka ito nilingon. Ano ba yun? Matagal bago ito nakasagot dahil abala pa ang mata nito sa maluwag na kalsada na dinadaanan nila. Kumusta na ang relasyon ng dalawa? Okay na ba kayo? Wala itong binabanggit na pangalan pero kuha na niya kung sino ang tinutukoy nito. Oo Rafael, okay na kami, ani Sophia sa kaniya. Ngayon na naimbitahan niya ang kanyang ina, tapos na siya sa problema niya. At ang tanging isipin na lang niya ay ang magiging selebrasyon ng kaarawan ni Amanda. Ito ang unang pagkakataon na hahawak siya ng gitong kalaking selebrasyon at aminado siyang kabado kahit wala naman siyang iisiping gastos. Iba ang pressure pero mas angat ang saya dahil sa wakas ay matutupad na niya ang pinapangarap ng kanyang anak na magkaroon ng ganitong klaseng tema sa kaarawan nito. Excited na rin siya kagaya ni Amanda pero hindi maiwasang mangamba dahil na rin sa mundong inaapakan nila. Mama, mukha na ba akong princess? Tanong ni Amanda sa kanyang ina matapos siyang ayusan at bihisan ng mga stylist nito. Umikot-ikot ito sa kinatatayuan niya upang ipakita sa ina ang gown na suot niya at ang munting korona sa kanyang ulo.
Napakagandang prinsesa mo, Amanda. Wika naman ni Sophia na hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Dumating na ang karawan ng kanyang anak at hindi siya makapaniwala na magiging ganito kaganda ang bata sa harap niya. Para itong isang manika na binihisa ng magarang damit para maging isang mukhang prinsesa. Kakaiba sa pakiramdam. Para siyang naiiyak pero angat ang kaligayahan na kanyang nararamdaman. Kayo rin po, ma. Ang ganda niyo po. Parehas tayong princess. Natutuwang sambit naman ni Amanda habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang ina. Kagaya niya, nakasuot din ng magarang damit si Sophia. Isang halter dress na kulay asul at ang haba ay hanggang tuhod. Backless kaya ramdam na ramdam niya ang lamig ng hangin sa aircon. Maikli ang kanyang buhok kung kaya't dulo lang nito ang kinulot na bumagi rin sa malakulay rosas ng kanyang labi. Senyora, pinatatawag na kayo ng senyor. Magsisimula na raw ho ang programa. Anima ng Linda sabay lingon kay Amanda. Happy birthday, Amanda. Enjoyin mo ang araw na to, okay? All smiles kapag bumaba ka na. Okay po, Nani Linda. Salamat po. Tumayo na si Sophia sa kanyang kinupuan at nagpaalam sa anak na kailangan niyang bumaba upang masimulan na ang selebrasyon ng kanyang kaarawan. May mga organizer naman itong kasama at mag-aasikaso sa pagpapakilala sa birthday celebrant. Kung kahit di niya kailangan pang mag-alala sa pagbaba nito mamaya. Nang siya'y makalabas, bumungad sa kanya ang maraming bata sa ibaba ng hasyenda. Alam niyang maraming imbitadong mga bata na kaeskwela ng anak niya. Pero di niya pa rin maiwasang magulat dahil mahalos mapuno ng tao ang buong sala. Lahat ay nakasuot ng mga damit na naaayon sa tema ng selebrasyon ngayon. Kaya batid niyang lalong matutuwa si Amanda. Maraming inayos sa hasyenda para bumukha itong palasyo kagaya ng hiling ng bata. Kaya naman matutuwa at mamamangha ang mga bisita nila noong nakapasok ng mga ito sa loob. Matindi rin ang seguridad sa bawat sulok ng hasyenda na unang-unang siniguro ni Rafael kasama ang kanyang mga tauhan. Iyon ang higit na inaalala ni Sophia. Pero sa kanyang nakikita, mukhang wala na rin siyang dapat na isipin pa. Ingat sa pagbaba ng hagdan. Naalis ang tingin niya sa mga bisita nang marinig ang pamilyar na boses ni Rafael. Naroon ito sa dulo ng hagdanan at tila hinihintay siya. Ganon rin ang ibang bisita na nasa kanya mga mata. Nakaramdam siya ng pagkailang. Kaya naman tinuloy na niya sa paghakbang pababa at sinulubong naman siya ni Rafael na nakalahad ang kanang kamay sa kanya upang siya alalayang bumaba. Thank you. Aniya, saka tinanggap ang kamay nito. Kung hindi ka komportable sa suot mo, palitan mo. Bulong sa kanya ni Rafael nang mapansing hindi makatayo ng maayos si Sophia dahil sa high heels na suot nito. Hindi, okay lang ako. Kinakabahan lang ngayon. Aniya, at ang mapansin na tabingi ang bowtie nito, inayos niya na mukhang di yata tamang gawin dahil lumaki ang ngiti sa mukha ng lalaki sa harap niya. Anong nakakatawa? Ang ganda mo, Sophia. Hindi inaasahan ni Sophia ang sagot na maririnig niya. Kaya hindi siya agad nakakibo na lalong kinatuwa ni Rafael. Huminga siya ng malalim at mas pinili na lang kimkimin ang nais sabihin ng kasama niya. Ilang araw na nagiging weirdo sa paningin niya. Pakiramdam niya, hindi si Rafael ang kanyang kasama nitong mga nagdaang araw. Dahil na rin sa mga kilos nito na bago sa kanyang paningin. Siya nga pala, narito ang iyong ina. Bumalik ang tingin niya kay Rafael. Kasama rin ang stepfather mo. Nalukot ang kanyang mukha sa kanyang narinig. Ayos na sana sa kaniya kung ang kanyang ina lang ang nagpunta, pero nagsama pa ito ng taong sisira pa yata ng araw niya. Hindi ko siya stepfather. Paglilinaw niya, saka muling tumingin sa mga bisita na kasama nila upang hanapin ang kanyang ina. Subalit sa kanyang paghanap, isang pamilyar na tao ang mahahagip ng kanyang mata. At ang taong iyon ang naging isang sa mga rason kung bakit siya tumakas dito sa hasyenda noon. Isang Garcia.
si Lawrence Garcia. Ito na ba ang simula ng magandang sama ni na Rafael at Sophia at ng kanilang anak na si Amanda para maging masayang pagsasama nila bilang isang pamilya? Ano ang magiging papel ni Lawrence Garcia sa buhay nila? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!